Kakalitaw lang ng isang pasabog na tanong na siyang bumalot sa sentro ng mga balita ngayong Miyerkules, ika-22 ng Abril, 2026. Magsisimula na naman ba ang digmaan sa Golpo sa ilang oras? Malakas ang presyon ng Estados Unidos laban sa Iran na yon. Isang pamamagitan na tigil putukan na pinalawig ng walang matibay na pundasyon at ang kipot ng Hormuz ay muling napapaligiran ng takot, banta at pagpapakita ng lakas. May sitwasyong parang may countdown dahil ang mga pangunahing palatandaan ay tumutukoy sa deadlock na maaring sumabog anumang oras. Ikukuwento ko na sa iyo lahat na yan, pero na yon siguradong gugustuhin mong mag-subscribe sa channel para manatiling well-informed, real-time ang impormasyon sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na nakita mo na sa Tiwala kay Milson Alves. Ang mga nangyari kamakailan ay nagpapaliwanag kung bakit mabigat ang atmosfera. Pinalawig ni Donald Trump ang tigil-putukan sa Iran nang walang takdang panahon bilang tugon sa hiling ng mga tagapamagitan. Ngunit walang malinaw na petsa kung kailan matatapos ang pagpapalawig na ito at walang garantiya na mapapatuloy ang usapang pangkapayapaan. Kasabay nito, nabigo ang pamahalaang Iranian na gawin ang inaasahan ng Washington at nagkaproblema ang mga pagpupulong sa Islamabad dahil hindi dumalo ang mga panig ayon sa plano. Ibig sabihin, walang tunay na kapayapaan kundi marupok na pahinga lang na puno ng pagdududa. Parang nagyelo lang ang digmaan sa salita pero buhay pa rin sa katahimikan. Dito lumalabas ang problema dahil patuloy na ginagawang sandatang pampolitika at estratehiko ang kipot ng Hormuz. Iniulat ng Reuters na sinamsam ng Iran ang dalawang barko nitong Miyerkules at ang isa pa ay pinaputukan, malinaw na senyales na nananatiling tensyonado ang dagat kahit may umiiral na tigil putukan. Sinabi ng parlamento ng Iran sa pamamagitan ni Mohammed Bakr Kalibaf na magkakaroon lang ng saysay ang tigil putukan kung epektibo ang blokeyong pandagat ng Amerika. Sa ibang salita, hindi tinatrato ng Tehran ang Hormuz bilang simpleng teknikal na detalye, kundi bilang isang sandata ng kapangyarihan. Ito ang nagpapasabog sa sitwasyon dahil ang kipot na karaniwang dinaraanan ng halos ika-5 bahagi ng langis at likidong natural gas na kinakalakal sa mundo ay naging sentral na kasangkapan ng pamimilip. Pinipilit ni Trump ang Iran sa dalawang paraan. Una, pinapakita niyang siyang may kontrol at kayang makuha ang kasunduan kahit ano ang mangyari. Sa kabila naman, pinananatili niya ang pressure sa dagat at patuloy na ginagamit ang lakas militar at ekonomiya ng Estados Unidos para pilitin ang Tehran na maupo sa negosasyon. Iniulat ng Reuters na kahit itinigil ni Trump ang mga bagong atake, nanatili ang pagharang sa kalakalan ng Iran sa dagat. Ibig sabihin, hindi tinanggal ng tigil putukan ang pangunahing pressure, binago lang ang anyo. Nawala ang agarang pambobomba, pinalitan ng estratehikong pagpiga. Dahil dito, tumugo ng Iran sa paghihigpit, pagpapakita ng mga misil at pahayag ng kontrol sa daanan ng dagat. Maliwanag ang mensahe ng Iran. Kung hindi kikilalanin ang kanilang kondisyon, hindi magiging normal ang kalagayan sa Hormuz. Sa mga balitang umiikot, mahalaga hindi lang ang pakanib ng digmaan, kundi pati ang peligro ng minadali at hindi maayos na kasunduan na hindi lulutas sa sentro ng krisis. May pansamantalang solusyon ang European Union habang sinusubukang kontrolin ng Iran ang Hormuz bilang alas at iniiwasan ang mga pangunahing hinihingi. Kinumpirma ng pinakabagong balita ang malaking bahagi ng direksyong ito. Iniulat ng Reuters at ng Independente na nababahala ang mga diplomatang Europeo na baka magmadali ang Washington sa mababaw na kasunduan. Maganda sa balita pero masama sa tunay na katatagan. Hindi madaling lumitaw ang takot ng mga Europeo. Ang kasunduang nuklear ng 2015 ay bunga ng matagal na diplomasya. Kasama dito ang mga eksperto, teknikal na beripikasyon at mahirap na negosasyon. Ayon sa mga diplomat na nakausap ng Reuters at Independente, may pangamba na susubukan ng White House na ibenta ang mabilisang tagumpay. Habang ang mga mahahalagang usapin tulad ng pagpayaman ng uranyo, imbakan ng mga naiprosesong material, mga parusa at international na inspeksyon ay nananatiling hindi maayos na nareresolba. Mabigat ang babala dahil ang malabong kasunduan ay hindi lulutas sa krisis, kundi tinatakpan lang ang problema para sa hinaharap. Maaring lalo pang mawalan ng tiwala ang dalawang panig at ang kawalang katiyakan ay maaring magbalik ng banta ng digmaan agad. Matatag pa rin ang paglaban ng Iran. Ayon sa Reuters, patuloy na ginigiit ng Tehran ang pagtatapos ng digmaan.
Ang pagalis ng mga parusa, bayad pinsala at pagkilala sa kanilang kontrol sa kipot. Iminungkahi ng Iran na payagang dumaan sa bahagi ng Oman ng Hormuz kung magtatagumpay ang kasunduan. Isinara ito para maiwasan ang paglala. Ipinapakita nitong dalawang bagay. Una, alam ng Iran na ang Hormuz ang pinakamalakas nilang sandata ng presyon na yon. Pangalawa, mukhang hindi handa ang rehimen na bitawan ng sandatang ito ng walang kapalit na mabigat. Kaya nananatiling tensyonadong sitwasyon. Gusto ni Trump na umatras ang Iran. Nais ng Iran ng garantiya at pagkilala, ngunit tila walang panig ang talagang handang magbigay. Sa mas malawak na perspektibo, tumitindi ang panganib at patuloy ang krisis sa Hormuz. Itinampok ng Time Magazine ng Bab el-Mandeb, isang mahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan ay napabilang na rin sa radar dahil sa banta mula sa kampo ng Iran at presensya ng mga Houthis sa Yemen. Simple at nakakatakot ang lohika. Pinakita ng Hormuz kung paano nagiging target ng digma ng enerhiya at ang presyon sa Bab el-Mandeb ay magpapalawak ng pinsala sa barko, langis, pagkain at siguro sa dagat. Maraming opisyal sa gobyerno at pamilihan ang natatakot sa ikalawang pagsisikip dahil maaari itong magdulot ng mas matinding krisis sa pandaigdigang ekonomiya. May isa pang mahalagang detalye na nakakaapekto at tumutulong para maintindihan ang puntong ito. Miyerkules, habang nagsalita si Trump tungkol sa tigil putukan, sumiklab ang putukan, pagdakip at kawalang katiyakan. Sinisira nito ang ilusyon ng normalidad. Ang tanong ay hindi na lang kung may tigil putukan sa papel. Ang tanong ay kung may tunay na kontrol sa sitwasyon. At sa ngayon, tila hindi pa rin. Ang kipot ay bumubukas, nagsasara, humihinto, nagbabantang muling buksan at napipilitang buksan muli. Mismong Reuters ang nagsabi na ang kasalukuyang sitwasyon ay parang paulit-ulit na pagpapakita ng magkakasalungat na sinyales. Bukas sarado usap hinto ulit. Ang ganitong sitwasyon ay kung saan ang isang pagkakamali, provokasyon o desisyon sa huling sandali ay maaring magpasiklab muli ng lahat. Dahil dito, malinaw na sinabi ng European Union sa opisyal na pahayag na hinihiling nila ang kalayaan sa paglalayag at ligtas na pagdaan sa Hormuz ayon sa internasyonal na batas. Hindi lang ito simpleng diplomatikong detalye. Patunay na lumagpas na sa salita ang takot at naging konkretong issue ng pang-ekonomiyang seguridad. Ang pag-aalala ng Europa ay hindi lang tungkol sa maaring gawin ng Iran, kundi pati na rin sa maaring mangyari kung susubukan ng Washington na gumawa ng kalahating kasunduan o kung tuluyang mabuwag ang tigil putukan. Sa parehong kaso, maapektuhan ang enerhiya, kalakalan at panrehiyong katatagan. Kaya magsisimula na ba ang digmaan sa Golpo sa ilang oras? Masasabi nating tiyak na muling naging napakadelikadong panganib. Pinipilit ni Trump. Patuloy na matigas ang Iran. Tinatrabaho ng Pakistan na hindi maputol ang ugnayan. Nababahala ang European Union sa digmaan at walang saysay na kasunduan. At ang Strait of Hormuz ay nananatiling sentro ng alitan. Hindi lang tigil putukan ang nakataya rito. Ito ay kung sino ang magtatakda ng mga kondisyon, kung sino ang may kontrol sa daanan, at kung sino ang lalabas sa krisis na ito na may imahe na siya ang nagwagi sa lakas. Kaya naman matindi ang huling buod. Hindi pa opisyal na nagsimula muli ang digmaan. Malinaw ang dahilan ng pangamba, marupok pa rin ang diplomasya at tunay na nasa panganib ang Hormuz. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves Global.